Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang aking technical analysis dito kay Shiba Inu ngayon pong March 11 taong 2024. At ang aking analysis po rito ay mukhang tuloy na tuloy po yung kanyang correction dito sa support line natin sa 2771. At ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Ayan, ito po ay nagsisilbing support line natin ngayon, ang 2771 at mukhang tuloy na tuloy po yung kanyang pagbagsak dito sa mga susunod na araw para magkaroon ng correction dito. Pero bago po natin ipagpatuloy ang ating pagti-technical analysis dito kay Shiba Inu, ay basahin po muna natin yung latest na balita mula po kay Times Tabloid. Ayan, kung saan ang sabi po rito ay whale abruptly move $10 million in SHIB to spark sell-off speculation. Ayan, meron lang po isang whale or napakalaking investor ni Shiba Inu ang kanyang ginalaw or kanyang inilipat yung kanyang malaking amount na Shiba Inu tokens na nagkakalaga po ng $10 million. At marami pong nagsilabasan na spekulasyon na malamang ay baka ibebenta niya ito. Whale alert, a service detected the tracking large cryptocurrency transactions revealed that 299.9 billion SHIB valued at $10.6 million was transferred to the market maker. Yan, pinasok po sa isang crypto exchange. At dahil po dyan, kapag ang isang whale ay nagdi-deposit po siya ng kanyang holdings sa isang crypto exchange, ay nagpapakita po ito ng kanyang balak or meron po itong binabalak na ito ay mag-sell off or magbebenta. Kaya yan po si whale alert. Yan. Nahuli po niya yung transaction na isinagawa ng isang whale na ito dito kay SHIB. Kaya kung pag ibebenta po talaga niya ito ay malamang ay magdudulot po talaga ito ng selling pressure kay Shiba Inu. At mukhang yan na nga ang ating nakikita ngayon na nakakaranas po siya ng correction or pagbagsak. At yan, atin na pong ipagpatuloy ang ating pagti-technical analysis dito kay Shiba Inu. Nung bumangga po siya dito sa ating resistance, dito sa 3651, yan, dalawang beses na po niya itong binangga pero bigo pa rin po siyang basagin or lampasan ito. At ngayon ay nakikita ko kanina, gaya ng sinabi ko kanina, ay makakaranas po siya ng correction. Maaring hanggang dito po siya sa support line natin dito sa 2771. Ngayon ay pinapakita pa naman po ng ating Pulse Rate Indicator na uptrend pa rin ang market condition nitong Shiba Inu. Ibig sabihin ay pataas pa rin ang kanyang trend direction. Maski nakakaranas po siya ng mga corrections, ayan, consolidations or sideways, ay sa bandang huli ay magpapatuloy pa rin po ito sa kanyang pag-akyat kasi uptrend pa rin po tayo. At ganoon din po ang ating QQE mode indicator, yung kanya pong kulay ay kulay blue, ibig sabihin ay uptrend na rin po yan. Sang-ayon po siya sa ating Pulse Rate Indicator. Yun nga lang, at ang nakikita po natin dito ay lumiliit yung kanyang mga nabubuong sukat. Kapag lumiliit po yung kanyang nabubuong sukat ay ibig sabihin ay nanghihina po yung kanyang bullish momentum. Yan, nanghihina po yung puwersa ng mga bulls. Kaya nangyayari po ito, lumiliit yung kanyang sukat kung magkakaroon po ng correction. Yan, kung pag pantay-pantay naman ay consolidation. At ngayon, yung nakikita po natin na kalagayan nito ay lumilit yung kanyang sukat. Kaya yan po yung aking naging pinakabasihan dito kung bakit ko nasabi na sa mga susunod na araw ay asahan po nating babagsak ang market price ni Shiba Inu. Ngunit hanggang dito lamang po sa support line natin dito sa 2771. At malamang ay dito po siya tatalbog. Gagamitin po niya itong launchpad or springboard para ayan, umakyat, at sa tingin ko ay sa ikatlong pagkakataon na ito ay mababasag na po siguro ang 40 digits 3651 natin at magpapatuloy po siya sa kanyang pag-akyat. Kaya ayan, silipin naman po natin ang ating weekly chart time frame. Nabuo na po ang ating previous weekly candlestick na isang bullish candlestick. Kaya nabasag na po niya, confirm breakout na po tayo rito sa 2775. Kaya malamang ay magkakaroon siya talaga rito ng
retracement or correction dito. Ayan, kasi laging sa kadalasan ay sinusundan po kasi ng isang correction or retracement ang isang breakout. Maganda naman po yung ating signal dito. Ayan, dito sa ating QQE mode ay yan po, lumalaki yung kanyang sukat. Ayan, maganda po yung signal natin dito sa ating weekly chart time frame. Bullish na bullish po ang ating signal sa weekly chart time frame. Kaya yung nakikita po natin na correction ni Shiba Inu dito, yung kanyang pagbagsak na ito ay minor lamang po ito, minor correction, at hindi po ito magtatagal at makaka-recover na at makakabangon itong si Shiba Inu at magpapatuloy sa kanyang pag-akyat. At ayun, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na aking pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.